Asa na si Bato? Mamaya lang, hintayin natin si ano. Si Kuya ano eh. Ma'am Larnie. Ayun hapon. Narating ko na yung si Tabueno. Dapat sa inyo lahat dyan. Ay si tatay oh. Mga babayan, hintayin lang natin medyo na talaga yung init, no? Pag nawala na talaga ang init, mga babayan ko, kita nyo yan, mga kababayan natin na sa gilid. Oh. Mga chicks. Kung napapansin nyo, puro na sa gilid yung mga babayan nating ibagawa ng, ayun oh, sobrang init pa kasi. Mamaya-maya po magsisilabasan yung mga yan para pumunta sa gitna at haharangin itong isang daan dito. I-occupy po yung isang daan. Sa mga bagong pasok, no, total bagong ano naman tayo, nasa 1,500 viewers po tayo ngayon. Nandito po tayo sa kahabaan ng Roas Boulevard, no, sa Raha Sulaiman Street. Katabi niya po ang Aristocrat, tayo no, Aristocrat. Mainit-init pa ho mga babayan ko, kaya yung iba na kasi. Roy the Dibo. Ikaw na lang bayaran ko, idol. Sa lahat ng mga elected officials, like Bongbong Marcos, lumabang ka ng parehas. Tatlong taon ka dyan na under observation. Lumabas na ang iskandalo. No, na ikaw ay incompetent. No? Inulugbog ang ating bayan. No? 3 taon na yan. Dapat pa ba natin? No? Dito. Ang masasabi natin lahat, Bongbong Marcos, si Santi ka na. No? Kami ang nag-employ sa'yo. No? Hindi yung resign. Hindi mo karapatan na mag-resign dahil ikaw ay incompetent kang leader. No? Mga putang inang yan. Sumasananay ka lang sa Lager yan na BBM. sa paghihilot ng mga mainstream media. Tama, di ba? Yan ba? Tangina, kaya tayo, ang utang natin ay ano na. Pero niyo, Channel 1, Channel 5, ay lahat yan ay sinihilot. Kailangan ni Duterte. Natakot-takot ang kanilang pagsasala. Bakit ngayon ay si Bongbong Marcos pinagtatakpan nila? Di ba totoo yan? Ha? Ano nangyari dito sa ating bansa? No, sindikato. Ang gusto nilang maging presidente ay yung kontrolado nila. Dahil lahat na nakapaligid dyan ay sindikato. Sila ang pagtatamasa ng ating bayan. Kaya yan ang dapat nating hukasan. No, yung mga sindikato na yan. Hindi na ba? Natakot na eh. Ako ba? Sabi palita ate. Bakit si Bongbong Marcos ay ang kapal na mukha talaga? Ha? Ako ba? Eh, pero may nandiyan siya. At lakas ang loob niya dahil dahil siya ang kailangan ng Amerika. No, para magusto lahat ng Amerika, kailangan niya dito sa Pilipinas. Tayo dito, lahat na ng military, kampo dito, nandiyan ang mga missile launching pad. Bantayan nyo, babalik yun eh. Yan ang katunayan dyan. O No? kaya hindi na babalik. Pinagkanulong ni Bongbong Marcos ang seguridad ng Pilipino. Alam niyo ba kung ano ang gera ngayon? Puro uulan ng missile. Sa PDP. Di ba? Eh,
tingnan ninyo, Ano po yan ang mangyayari sa atin. No? Hindi tayo makakaligtas dyan. No? Unang, mabubulbos ng missile ang Pilipinas bago ang Hawaii, USA. No? Ang nagkagera sa Taiwan, no? Mga sundalo natin Kilala ang ko po. puntahin doon sa Taiwan para lumaban sa China. No? Bakit tayo makikialam sa laban ng dalawang higante na yan? Tayo lang ang ating gagawin tayo. Pambala sa kanyon. Nangyari na yan sa panahon ng Hapon, kasira-sira ang ating bansa. No? So yan po ang kalagayan natin. No? Isipin nyo, sobrang 100 taon na ng ulang revolusyon. Noong nagrevolusyon sila Andres Bonifacio, sobrang 100 taon na. 100 taon na ang nakalipas. Tayo ay aping-api pa rin. No? Kaya nga yung ating pambansang awit, yung huling talata, bago Okay. Gala na tayo, gala tayo.